Social band theory. Social band theory, also known as the social control theory, developed by American criminologist Travis Hirschi in the late 1960s. He had written a book, Causes of Juvenile Delinquency. Social band theory is sometimes associated to social control theory. It is the belief that socialization and the forming of personal relationships are among the most significant aspects of human development that keep us from committing crimes or other acts of social deviance. Ayon sa teorya na ito, kapag ang isang tao o mga grupo ay hindi masyadong committed sa social standard o norms ng isang lipunan ay pwede itong pagmulan ng kriminalidad. Anyways, there are 4 elements of social band theory: attachment, commitment, involvement, and belief. Attachment, a positive and emotional connection of individual with the society and social institution, like family, friends, community. If people attachment is stronger, he will maintain his behavior. People weak attachment will lead criminal activities. Commitment, a decision of doing something requires time, energy, and effort. Future career success. Personal goals. Such kind of people who are committed with these things will refrain of criminal activities. Involvement. Engaging the amount of time of people in their work, education, future goals, and instruction of the well-wisher. Education, future goals, people who spend time to achieve their target, they will get no time for crimes. Belief, having faith upon society and social institution. Honesty, morality, responsibility. If people have a strong belief upon society, then people do not involve in criminal deviant because society and social institution will teach people the difference between right and wrong. Dapat ang 4 elements na ating binanggit ay malakas upang hindi tayo mawala sa linya ng komunidad at hindi tuluyang maligaw ng pananaw o landas. Narito ang ilang halimbawa ng social band theory. Si Sarah ay may malakas na ugnayan sa kanyang buhay. Malapit siya sa kanyang pamilya, aktibong kasapi ng mga organisasyon sa komunidad, at tapat sa kanyang pag-aaral. Naniniwala siya sa halaga ng pagsunod sa batas at pagbibigay ng positibong kontribusyon sa kanyang komunidad. Dahil sa kanyang malalakas na ugnayan sa lipunan, si Sarah ay mas mababang tsansa na sumali sa graffiti o iba pang krimeng gawain. Dahil ayaw niyang masira ang kanyang mga relasyon, ang kanyang kinabukasan o reputasyon sa kanyang komunidad. Sa kabilang banda, si Alex ay may mababang ugnayan sa lipunan. Galing siya sa isang sirasirang pamilya, hindi aktibo sa mga extracurricular na gawain at hindi nagbibigay prioridad sa paaralan. Wala siyang malasakit na koneksyon o pagsusumpaan sa mga pangkaraniwang halaga. Sa kasong ito, mas maaring sumali si Alex sa graffiti dahil siya ay may mahinang ugnayan sa lipunan. Maaring hindi niya ramdam ang malakas na koneksyon sa kanyang komunidad at ang mga banta ng paglabag sa batas ay hindi gaanong nag-aalala sa kanya. Sa halimbawang ito, ipinapakita kung paano ang kalakasan ng mga ugnayan sa lipunan ay maaaring makaapekto sa pagpili ng mga individual kung sila ay masasangkot sa kriminal na gawain o susunod sa mga alituntunin ng lipunan. Self-control theory. Self-control theory, also known as the general theory of crime, was developed by criminologists Travis Hirschi and Michael Gottfredson in the early 1990s. It posits that a lack of self-control is the primary cause of criminal behavior. In this theory, individuals with low self-control are more likely to engage in criminal activities. Ayon sa teoryang self-control na itinatag ng mga criminologists na sina Travis Hirschi at Michael Gottfredson, ang teoryang ito ay nagsasabi na ang individual na may malakas na self-control ay may mas mababa ang tsansa na magkasala o maging kriminal. Pinapakita nito na ang mga taong may mababang self-control ay mas mahilig sa pagiging impulsibo, pagsusugal at kawalan ng pag-iisip sa mga pangmatagalang kahihinatnan ay nagdudulot ng mga kriminal na gawain at hindi makataong kilos. And there are elements of self-control theory: impulsivity, short-sighted, risk-seeking, physical, callousness, and anger.
Narito ang ilang halimbawa ng self-control theory. Si John ay may mataas na kontrol sa sarili. May malalim na koneksyon siya sa kanyang pamilya, masipag sa kanyang pag-aaral at may mga pangmatagalang layunin. Pinapahalagahan niya ang mga posibleng bagay o bunga ng kanyang mga gawain at pinipili na hindi sumali sa mga krimeng gawain. Sa halip, tinutuon niya ang kanyang atensyon sa kanyang edukasyon at plano para sa matagumpay na kinabukasan. Sa kabilang banda, si Mark ay may mababang kontrol sa sarili. Madalas siyang kumilos ng walang kaunting isip na sumasang-ayon sa mga panganib na gawain na hindi iniisip ang mga kahihinatnan. Kulang si Mark sa malalim na mga social na ugnayan at madaling impluwensyahan ng mga kaibigan na naengganyo sa mga krimeng gawain. Bilang resulta ng madalas siyang nadadawit sa mga kriminal na gawain tulad ng pagnanakaw ng droga. Sa halimbawang ito, makikita natin kung paano nagiging epekto ng self-control theory sa mga desisyon at kilos ng mga tao batay sa kanilang kakayahan na kontrolin ang kanilang sarili.